Ako si Zita Cabais. Nakarating ako dito sa France noong 1994. Galing ako sa mahirap na pamilya sa Pilipinas. Pero dati wala akong balak mag-abroad. It happens na yung tawag ng pangangailangan sa kahirapan sa Pilipinas ay yun na rin yung nagtulak sa akin para umalis. Pero ang gusto ko talaga noon is yung talagang mayroon akong contract. Hanggang sa nakarating ako dito na hindi ko alam na illegal pala yung paalis ng aking recruiter. At napakahirap kasi dumaan ako sa bundok, idinaan ako sa river na hindi ako marunong lumangoy, hanggang sa balikat ko yung tubig. So napakarahirap talaga yung dinanas ko na nagtagal kami ng 1 buwan sa daan bago ako nakarating dito sa France. So pagdating ko dito sa France, dahil wala akong papel, nakapagtrabaho rin ako pero bumayad ako ng malaki doon sa aking recruiter na it cost me $10,000. So bali baon na ako sa utang, bukod na pinapadalan ko yung mga anak ko, etc. Yung employer ko dati na una, napakabait niya, tapos nagkaroon ako ng panibagong employer na siya na yung nagmaltrato sa akin. Hanggang sa umalis ako sa kanya dahil hindi ko na masuportahan yung pagtrato nila sa akin. Yung amo kong lalaki dati ay binato ako ng silya pero hindi lang ako tinamaan. So dahil takot na ako, tumigil ako. So dahil doon, lumapit ako sa isang asosasyon ng anti-slavery. Yun yung tinatawag nila na Comité contre l'esclavage, Comité contre l'esclavage moderne, or yun yung anti-slavery association na tumutulong sa mga victim ng modern slavery. So sila yung nagdala sa akin dito hanggang sa tinulungan ako ng union para yung kaso ko ay madala sa court. Hanggang sa habang nasa court yung aking kaso, nakita ko rin yung pangangailangan ko, yung pangangailangan ng iba pang mga stranger na katulad ko, kasi bukod doon hindi namin alam yung lingwaheng Pranses. So kung hindi natin naintindihan yung kaharap natin, talagang mauuwi tayo talaga doon sa paglalapastangan ng iba. So ganun nga yung nangyari sa akin, na linapastangan ako ng amo hanggang sa nung tinulungan ako dito 3 years after, 2003, kinuha nila akong permanent worker. So gusto kong tumanggi noon kasi hindi nga ako nag-aral sa Pilipinas. Grade 6 lang ako doon. So sabi ko, anong magagawa ako sa isang professional union na hindi nga ako nag-aral? So sabi nila walang problema doon. So sila na yung nagpaaral sa akin. Sila yung nagbigay sa akin ng aking mga pangangailangan. At talagang nagpapasalamat ako kasi sila na yung nagbigay ng lahat ng pangangailangan ko, in fact. So kaya ako napunta dito. So na-engage ako ng seryosong pag-engage dito sa union kasi most sa mga pumupunta talaga dito ay mga stranger. Nakikita ko kasi yung pangangailangan ng isang migrante na hindi niya alam salitain yung lingwahe. Yung bukod sa siya estranghero na, talagang as in estranghero siya sa lahat ng bagay. Dahil nakita ko rin doon sa case ko na yung mga ibang Pilipino, nung nagkaroon ako ng problema, I lost friends. Tinanggihan din ako sa embassy at talagang kinalulungkot ko yon. Pero hindi ko talaga makakalimutan. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Sinasabi ko talaga na ang mga yon ay isang challenge para sa akin para lumakad at makarating kung saan ako nandun ngayon. At hanggang sa yung dumadaan yung mga taon, nakita ko kung
paano ako kinair ng union kung saan ako nagtatrabaho. Nakita ko kung paano yung mga tao na sinasalubong nila yung pag sinasabi ko, pag tumutulong ako sa kanila, sinasabi ko na kailangan yung gawin ito kasi ayaw kong matulad kayo sa akin. Walang ibang makakatulong sa atin kung hindi tayo rin. Maraming mga nagtulak sa akin para mapatibay yung pagtulong, yung pagkapit kamay. Kasi nakita ko rin na pag talagang kailangan mo na ng tulong, walang ibang makakatulong sa iyo kung hindi ikaw din. Kung hindi yung sarili mo rin. At higit sa lahat, ang Panginoon na hindi siya nawala sa aking puso, na siya talaga yung nagbuhat sa akin, nagbigay sa akin ng gabay para lahat ng mga hiniling ko sa Kanya is mapa sa akin. Nung umalis na ako doon sa employer ko na nagmaltrato sa akin, ay nagkasakit din ako, naatake ako sa puso, nagkaroon ako ng hyperthyroid. So, kumbaga parang binagsakan na ako ng langit. Tapos ang tatay ko nasa ospital, may 4 akong anak. So, siyempre mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng bahay, wala na rin akong ipapadala. So, napakahirap nun. Hanggang sa paglabas ko sa ospital, walang bumisita sa akin. Napakahirap yun, di ba? Yung iniisip mo yung mga pamilya mo. Wala man lang bibisita sa'yo. At wala man lang mag-abot kung ano yung kailangan mo. Kaya, tapos pinagbawalan ako ng doktor na magtrabaho ng more than 20 hours a week. So, ang ginawa ko na lang, sabi ko, Diyos ko, gabayan niyo po ako. So, wala akong ginawa kundi tumulong sa mga kababayan ko, yung mga may sakit, dinadala ko sa ospital, humihingi ng tulong sa mga instance dito, yung kumukuha ng mga social aid. Sinasamahan ko sila sa mga doktor, sinasamahan ko sila para kumuha ng mga pangangailangan nila sa everyday needs. Kasi para bang nakita ko na nandun yung pagkadamot, pero hindi rin siguro yun yung main cause, kasi lahat ng mga Pilipino dito, ang nakikita ko is nandito sila para magtrabaho, yun lang yung nasa isipan nila. Hindi nila nakita na nakalimutan nila yung kultura natin, yung kapit kamay, yung magtulungan, kasi nandito tayo sa ibang bansa. At kasi pag nangingibang bayan na yung mga ibang Pilipino, nakakalimutan nila yung talagang kultura natin, na yung nawawala. So yun yung ginawa ko na outlet ko para makalimutan ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Kaya na-reach ko rin dito kasi nalink ako sa mga malalaking asosasyon, sa union. Naging as in na talagang seryoso akong militante, at hanggang sa so and so talagang dito sa CFDT, pinapadala na rin ako sa ibang bansa to represent talaga yung domestic worker sa ibang bansa. Ang CFDT is Confédération Française Démocratique du Travail. Isa siyang labor union sa ng mga trabaho. Organisasyon siya ng mga trabahador sa lahat ng sector. In fact, mula sa domestic worker, sa mga commerce o yung mga malaking maliliit o malalaking kumpanya, sa mga supermarket, ganon, kahit sa ng establishment ng gobyerno, sa mga munisipyo, yung mga sa pulis, lahat na ng sector nandito. So, isa siya sa pinakamalaking union. Affiliated siya sa Europe at saka sa International Confederation of Union, na
nagrepresent din ako doon last May. Yung status ko dito sa trabaho ko is parang naging normal routine ko na yung tanggapin ko yung mga worker na pupunta dito na nagdadala ng kanilang mga isasangguni ang kanilang mga problema sa amo, problema sa tawag ko nga sa akin psycholog, social assistant, so nandun na. Dahil karamihan sa kanila, katulad nga ng sabi ko, ay mga migrante na hindi sila nakakaintindi ng lingwaheng Pranse, hindi nila naintindihan ang kanilang kontrata kasi ang ginagawa ko exactly is to control yung kanilang contract sa kanilang mga employer, yung kanilang mga pay slips, tama ba yung ginawa ng amo, or to control kasi dito may mga batas na pag tinanggal ka na ng amo mo, meron din yung batas at meron kayong karapatan na dapat ibigay ng employer mo. Bukod doon, link ako doon sa association nga ng anti-slavery. So, karamihan ng mga pumupunta rin ay yung mga victim ng modern slavery. So, ako yung nag-i-endorse sa kanila doon sa lawyer. Bali, doon sa aking karanasan din na ibibigay ko sa kanila na ito yung dapat ninyong gawin to avoid yung pagmamaltrato ng mga amo, etc. etc. Bukod doon, membro rin ako sa board sa federation namin. Yun yung tinatawag na political organ ng aming federasyon para ihanda yung tinatawag na social dialogue. Dahil dito sa France, we are full of social dialogue. Hindi katulad doon sa ibang lugar na gusto ko to and then rally ka agad. Hindi ganon. Kami ay mayroon yung kaya nga tinawag siyang democratic kasi meron kami yung diplomasya. Kung nakukuha sa negosasyon, hindi mo dapat o hindi na kailangan pang mag-rally ka kasi importante yung negotiation talaga. Maganda yung relasyon ko sa Filipino kasi bukod na dito ako nagtatrabaho, nagtayo ako ng isang asosasyon na ang pangalan ng asosasyon ay Asosasyong Sangguniang Filipino, na kung makikita nyo doon sa guide, ito yung guide. Nasa loob nito, in fact, isang gabay para sa mga migranteng Pilipino. Sa kabila niya is in English, at ang guide na ito was funded by ILO, International Labour Organization, at sa yung European Commission. So sa loob nito ay makikita na kinontribute ko sa mga kababayan natin kung ano yung knowledge ko dito, kung ano yung ginagawa ko dito, ano yung batas o basic information as migrante dito sa bansang Pransya. So yung pangalan ko rin at saka yung address ko, yung telephone number ko nasa loob ng guide na ito kasi ito yung basic guide para sa ating mga kababayan. So yung asosasyon ko na Sangguniang Filipino ay doon sa status kasi merong dito kasi it's legal siya dito sa France, registered siya sa police ng France. Article 2 ng aming status ay talaga nakalagay doon to accompany the newcomers, yung mga bagong dating na migrante, specifically mga Pilipino. And then to accompany yung mga bagong dating na yon, how they could integrate in the country where they are. So yun yung main objective o layunin ng asosasyon, kaya nagbibigay ako ng French lesson every Sunday. So may 2 group tuwing linggo para mag-aral ng French. Pangalawa, mayroon din akong yung self-defense. So may martial arts ng every Saturday night, babae, lalaki, para matutunan nila kung paano i-depensa yung kanilang mga sarili in case na may mga physical attempt para sa kanila. Oo. So yun yung nagiging relasyon. So most din sa mga Philcom leaders ay tumatawag din sila sa akin, ikaw yung nakakaalam nito, ano ba yung dapat gawin.
talagang nagtatrabaho ako in cooperation with Philcom. Kasi napaka-importante talaga yung pagkakaisa. Dahil sabi ko nga, maraming ang Pilipino, kung kawatak-watak naman, kahit kailan, hindi mo ma-avail talaga yung peace, yung goal na tinatawag. Ang reaction ko is, of course, masaya ako kasi isang karangalan para sa akin na isang Pilipino ng ibang bayan, lalo pa ay isa rin ako sa Philcom na nag-organize sa mga kababayan natin dito, representing, para magkaroon din kami ng chance para kung ano man yung hinaing namin, kung ano man yung gusto namin pasalamat, ay maiparating namin sa kanya directly na hindi na lang yung pakiabot nga yung, kasi pakiabot nga itong mensahe na sometimes hindi rin nakakarating. So, para sa akin, napakahalaga rin na puntahan niya talaga yung mga migrante sa ibang bansa. Kasi, doon sa aking nakikita kasi, kung babalikan ko talaga yung aking naranasan, Filipinos abroad are isolated. So kailangan talaga nila yung kahit ano lang, kahit once in 10 years, nandito na nga ako, 20 years na ako dito. So ngayon ko lang makita yung president na directly. Probably noon meron pero hindi ako na-invite. So para sa akin, maganda, nai-excite ako kasi ito yung unang meeting ko sa isang presidente sa atin. At hindi lang yun siguro, sapagkat dahil ang dami kong mga proyekto, yun na rin siguro yung dahilan kaya ako natutuwa para maibahagi talaga, maipaabot kung ano yung mga dapat gawin. Dahil marami talagang mga problema sa mga OFW, na alam natin sila ay mostly kababaihan, katulad ko na anay, iniwan ang kanyang mga anak doon. So marami tayong mga kalaban marami kaming mga kalaban, yung homesick. So psychologically, minsan yung iba nawawalan na yung tamang pag-iisip kasi bukod doon sa problema nila na laging nagpapadala ng pera, kasi pagtatawag ka sa Pilipinas, sasabihin pera. And then parang nawalan na siya ba ng self, yung para sa kanya, nakakalimutan na nila yung kanilang obligasyon sa kanilang mga sarili, na bagamat yung obligasyon na inaako nila is walang nag-uubliga. Yun yung nakikita ko sa mga So palagay ko, maraming mga dapat gawin tungkol doon. Gusto ko ring sabihin na doon sa presentation ng mga achievement, pwede ko ring sabihin na a part of it, talagang satisfied din ako. Although marami talagang mga comments, hindi natin maalis yon kasi comparing dito sa pinamamahalaan kung napakaliit na mahirap talagang mamuno. So hindi natin naalis yung mga comments, mga negative comments ng mga kababayan natin. Una-una is ini-encourage ko yung presidente natin na ipagpatuloy talaga yung kanyang mga nasimulan, dahil napakahalaga nun. At saka nananawagan din ako sa mga kapwa ko Pilipino, dahil ang pag-akibat sa ikabubuti ng bayan ay hindi talaga magagawa ng iisang tao lamang. At saka higit sa lahat yung talagang totoong pagkakaisa na walang pagkawatak-watak. So ang una kong message ay gusto ko lang balikan yung lagi kong naririnig na ang OFW are heroes, because they are the main element who rise the economy in the Philippines. Na sila yung nag-rise ng ekonomiya ng ating bansa. Which para sa akin na parte ako doon sa tinatawag nilang hero, pero hindi ko nakikita yung sarili ko. Globally sa mga OFW, and most of them are women. Yun yung hindi natin dapat makalimutan.
dahil mayroong invisibility, yung invisible siya like hero kasi hindi ko nakikita yung lagi nating naririnig yung word pero wala sa hindi na ipapakita ng gobyerno yung reality na sila nga yung dahilan ng pagtaas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang ibig kong sabihin ay uulitin ko yung tinanong ko kay Undersecretary last Sunday na sabi niya, sabi ko yung mga kababayan natin na umaalis sa Pilipinas, pukpuk pa ako silang umaalis, pukpuk pa ako pa rin silang bumabalik. Especially yung mga nanay na katulad ko, ano yung mga nangyayari? Nag-a-abroad sila, nagpapadala sila ng pera, kumikita ang ating bayan, kumikita ang ating Bangko Sentral for everything, for the profit of the country. Pero ano yung nangyayari? Doon sa isang nanay na uuwi sa kanyang bayan, especially doon sa mga urban areas na hindi talaga as in nare-reach ng mga information, ganun pa rin yung rule niya na kung hindi nasira yung kanyang pamilya, nasira yung buhay ng kanyang mga anak, dahil malayo siya sa assistance, yung nawalan siya ng respeto ba? So, maraming pagkukulang. Pangalawa, yung mga especially sa Middle East, kasi doon talaga ako'y nasasaktan. Sa Middle East, kasi yung humihingi ng tulong sa akin, hindi lang dito sa France, sa ibang bansa rin tumatawag sa akin kasi nag-i-email sila sa akin, dumarating sa akin yung mga messages dahil nga nag-witness na ako worldwide, so alam nila yung kung saan nila ako ma-reach, na yung mga victim ng rape, yung mga victim ng mga maltreatance, na hanggang ngayon ay stranded sila sa Saudi Arabia, sa ibang bansa ng Middle East. Nandoon pa rin sila, libo-libo nating mga kababayan. Ang gusto ko sanang ipaabot sa ating mamamayan ay huwag na sana silang magpaalis ng papunta doon. Stop it totally. Kasi yung hindi nila nararamdaman yung sakit na nararamdaman ng pamilya ng mga taong iyon. Dahil ako na nga lang pinangyarihan ng maltreatance dito sa bansa ng human rights. Nasaktan din ako. Nag-suffer ang mga pamilya ko kasi of course naputol yung pagpapadala ko. Ano pa kaya yung doon na katiting lang yung kanilang kinikita? Pangalawa, yung mga illegal recruiters. Anong nangyayari sa mga tao? Nabibiktima sila, nagbabayad sila ng malaking pera. Isa na ako doon. Bumayad ako ng $10,000 dahil legal yung Kaya nung dumating ako dito, sabi ko, sana hindi na lang ako umalis. Sana nagtanim na lang ako ng kamuti na kahit ka ako, bako-bako yung laman, ako yung nag-ani. Sabi ko. Kaya yun yung ayaw kong maranasan ng mga future nating kababayan. Pangatlo, yung sa edukasyon. Kami na nasa ibang bansa, nagpapaaral ng mga anak, nagpapadala ng pera. Nagsusumikap para makatapos ng pag-aaral ang aming mga anak. Pero ano nangyayari? Pagkatapos nilang mag-aral, hindi napapakinabangan ng sarili nating bansa. Bakit? Dahil nag-a-abroad din sila. So, sinong nakikinabang sa mga skills? Ang ibang bansa. So, kailangan ang mamamayan natin ay tignan nila yung kung ano yung mga dapat gawin para maresolbahan yung mga problema na dinaranas ngayon ng mga kababayan natin, especially sa mga kabataan. Kasi sino magsasuffer ng mga kabataan? Siguro ako dahil matanda na ako. Hindi ko na iisipin na hindi ako yung pero may anak ako, may apo ako, iniisip ko rin yung maaring mangyari sa mga apo ko after. Ayokong sabihin niya na kasi nag-abroad ang nanay ko, mag-a-abroad din ako. No. Hindi ako kumuha ng kahit isa sa mga kamag-anak ko dito. Bakit? Dahil sa hirap na dinanas ko, ayokong maranasan nila. At namamanawagan din ako sa mga gusto pang mag-abroad, hindi basta mag-abroad, dahil mas masarap mabuhay sa atin. Dahil yung perang ipinapadara, isang iglap lang naman nawawala na yun eh. Yung sasabihin na, total ang nanay ko magpapadala, pero yung hirap ng nanay niya nararamdaman kaya ng isang anak na malayo sa kanyang ina. So para sa akin, ang tanging yaman ay
yung talagang moral support sa tabi ng kanyang mga anak, sa kanyang mga pamilya. Dahil ang daming mga nawawasak na pamilya, marami rin, alam ko na, maraming nagsasucess, hindi ko general, pero sa nakikita ko kasi, iisa na lang yung iisa na lang yung nakikita ko. Sabi ko, the same story, para siyang sirang plaka. So sabi ko, may problema. Ano ba yung dapat natin gawin para maresolbahan lahat yun? Sa Social Security, ang dami ring mga kababayan natin, especially yung mga walang papel dito, na walang Social Security number. Umuuwi sila na wala silang social, hindi sila makapagbagamot. So, yung inipon nila dito, doon, pagdating nila doon, nauubos lang din sa ospital. So, paano masolusyonan ang mga iyon? Sa climate change, affected din kami directly dahil nga nagpapadala kami ng pera sa mga pamilya natin, pamilya namin, na kung ano yung mga pangangailangan nila. Ang daming mga problema. Hindi ko kasi iniisip yung ako lang, iniisip ko yung global na problema ng mga Pinoy sa abroad. Kasi dito na nga lang sa France, ilan ba yung mga Pilipino? It's about 40,000. 40,000 or more. Ang daming mga walang papel. So, palagay ko, ngayon na yung tamang oras para magising kung anong ibig sabihin talaga ng role of migration, yung especially sa mga Pilipino.